Hi, Goddess of Love here again. Kamusta kayo dyan, mga goddess ko? How are you? Yes. So, another reading na naman tayo today for the sign ng Libra. So, yes, kamusta ang mga Libras natin ngayon, no? Kamusta kayo, mga Libra? How, how are you again? Yes, no? So, yeah, tignan natin anong meron sa ating mga Libra today, no? So, let's see. Kamusta kayo ngayon, mga Libra? So, tingnan natin. How are you, Libra? Please, Universe, kamusta po ang ating mga Libra ngayon? No? One more card, please, Universe, Holy Spirit, for the Libra. Sa ating mga Libras. Excuse. So, what else, please? One more, please. Para sa ating mga Libras. How are you? No? Please, Universe, Holy Spirit. Kamusta po kaya ang ating mga Libra today? No? Anong meron? So, yan. May lumipad na rin, no? So, tingnan natin. Ano-ano yan? So, you have this unplugged, no? Unplugged. And the other one is challenge. So, ang nakikita ko rito, no? So, for some of you, itong unplugged na to, no? Parang, if, sorry. For some of you, no, Libra, no, maybe you are disconnecting to, halimbawa, example, nasa loob lang kayo ng bahay or, kumbaga parang, you're into yourself muna, di ba, no? You are disconnecting with friends or maybe family, no? Parang mas gusto nyo ngayon is parang mag-isa lang kayo or maybe for some of you, nasa vacation kayo, no? Na kayo lang mag-isa, no? Di ba? Unplug, kumbaga, nag-disconnect muna kayo, parang gusto nyo mapag-isip-isip for some of you, no? Maybe ganon na kaya gusto nyo mag-isa muna kayo, no? Parang may pinag-iisipan kayo or gusto nyo mag-isip-isip, something like that. Or for some naman, pwede rin gusto nyo lang magpahinga, magbakasyon na with your own self lang, di ba? Right? No? Gusto nyo kayo lang talaga mag-isa, no? So, yeah, ito yung nakikita ko dito, no? For some of you, Libra. And the other one is challenge. So, for some of you naman, maybe you are in this challenging stage ng inyong life, no? Or, yun nga, for some of you, you feel na parang napaka-challenging ng inyong buhay na parang may sunod-sunod na mga pagsubok. Pwede rin, ganun, no? Pero kung makikita nyo rito, Libra, no? Parang alam na alam nyo. Kumbaga parang kung makikita nyo, masaya kayo even though may mga challenges sa buhay nyo, right? No? Parang okay lang sa'yo, may pakape-kape ka pa rito, with heart pa, right? No? So parang relax lang kayo even though na humaharap kayo sa mga challenges o pagsubok ng inyong buhay right now, no? For some of you, Libra, no? Kung makikita mo rito. So parang kumaga checkmate, no? Parang pwedeng ganun, natalo mo yung iyong kalaban rito, no? Parang you feel victorious pa rin, no? Even though na parang, kumaga positive lang kayo kahit na ang daming challenges, pagsubok na dumadaan, no? Libra, no? Parang positive na positive lang yung outcome para sa inyo or yung parang being optimistic lang, no? Parang hindi kayo natitrigger or something. Parang, sige, go, kung ano man yan, parang para sa inyo is kaya nyo yan, di ba? No? Napakalakas ng kumaga fighting spirit ng mga Libra, no? So yeah, ayun yung nakikita ko sa inyo, no? So yes, tingnan pa natin anong meron sa mga Libra natin. So yes, Holy Spirit, please, Universe, what else para po sa ating mga Libra today? Anong pong mga ganap sa Libra? So may lumipad na one card. You have this Queen of Cups, no? Queen of Cups. So, and itong isa, tingnan natin kasi gustong lumibad. So, you have this Ace of Pentacles, no? Mukhang maganda naman to, no? So, tingnan pa natin sa ating mga Libra, please. What more, please, Universe, para sa ating mga Libras?
Ano pa pong meron? Kaganapan or ano? Ano pa pong message? What else? Para sa ating mga Libras. No? Oops. So, you have this King of Pentacles, no? Meron na kayong Ace of Pentacles and King of Pentacles, no? So yeah, tignan pa natin. What else? One more card, please. One more card, please, for the Libra universe, please. Holy Spirit, please. So, yun, may lumipad, no? So, tignan natin. So, ano ba to? Page of, kasi nakaganon siya, no? Parang 50-50, no? So, tingnan natin, maybe, no? Tingnan natin yan. So, wait lang, mga Libra ko dyan, no? Mukhang maganda naman ang mga cards ng ating mga Libras today, no? So, you have this Queen of Cups, Libra, no? So, nire-represent nito, no, na napaka-loving yung tao, napaka-nurture, or for some of you, you are in a healing process, or you are, kumbaga, napakaganda ng aura nyo ngayon, no? Sobrang, parang, kumbaga, parang, yung ang liwanag lang na parang, with the water na nakapaligid sa inyo, no, kung makikita mo, 'di ba? Parang ang relax lang na parang ang clear ng mind ng mga Libras natin right now, no? Parang kumbaga yung kung ano yung man yung naiisip nyo or nasa isip nyo is sure na sure kayo dun sa bagay na yun, no, Libra, no? So ayun yung nakikita ko rito with the Queen of Cups, no, na meron kayong iniisip or meron kayong nasa isip na malinaw sa inyo yung bagay or kung ano man yung nasa isip ninyo, no? And also, yun nga, kumbaga parang ang mga Libra natin is full of love right now, no? Kasi fiery din, no? May red, ganyan, no? And with water, full of emotion, no? So, napaka-loving and emotional ng mga Libras natin, no? Tapos, clear na clear yung pag-iisip nyo ngayon or kung ano man yung iniisip nyo, no, Libra, no? So, and also, for some of you, Libra, no, with these hands na nakataas nyo, no, parang sinasabi nyo, sunusurrender nyo yung lahat-lahat sa inyo kay God, no? Ganon, no? Parang hinahayaan nyo si God na maggabay kung saan kayo dalhin, no? With the water, kasi ang water kung saan yan nagpo-flow, di ba? Kumbaga, go with the flow lang kayo, Libra, no? So, sinusurrender nyo na lahat kay God, ganun no? Ganun yung nasisense ko dito. So, with the Ace of Pentacles and King of Pentacles, no? Maybe, for some of you, Libra, no? Pwede ring sabihin natin na eto ang partner nyo, no, na napaka-abundant nyo, meron kayong partner na mayaman or may kaya, no, something like that na hindi madamot, no. Or maybe for some of you, Libra, no, there is someone na darating na wealthy na tao for you, no, for some of you, Libra, no. Pwedeng ito yung magiging partner nyo or may makikilala kayong someone na ganito, no, Libra, no, na mayaman, na ganyan, no, kumbaga parang yung professional, may sinasabi sa buhay, di ba? Kasi Ace of Pentacles, King of Pentacles, so it means yung i-offer niya sa inyo, Libra, is hindi basta-basta, di ba? Kumbaga parang it will change your whole life. Something like that, no? Ito yung nakikita ko sa tao na ito, kung sino man ito. Or, for some of you, Libra, is ito ka ngayon, di ba? Kumbaga, medyo, siguro, may estado kayo sa buhay, no? For some of you, no, pwedeng kilala kayo, may position kayong mataas, di ba? Something like that, no, na hindi biro-biro kung ano man yung meron kayo ngayon. Na, syempre, of course, pinaghirapan niyo yan, no? Something like that, no? So, yeah, ito yung nakikita ko sa inyo, no? So, parang, okay naman yung inyong mga, no? Yung ang energy ng ating mga Libra ngayon, no? So, parang,
Kaya siguro gusto niyo lang, parang kasi kayo, grab lang kayo. Kumbaga, hindi naman padalos-dalos, but then, hindi kayo nagdadalawang isip kung ano man yung challenges, tinatanggap nyo, that alam nyo ma-overcome nyo, no? Di ba? Ganon ka-motivated or ganon ka-optimistic yung mga Libras natin. Whatever it takes, you will take the risk, right? No? Right? Di ba? No? Susugod kayo, hindi dahil susugod kayo ng padalos-dalos, susugod kayo dahil alam nyo sa sarili nyo, kaya nyo, right? No? So, yeah. So, with this page of page of swords, no? Meron kayong mga pinag-aaralan pa, no? Meron kayong mga, yun nga siguro, meron kayong mga gustong aralin, di ba? Or to gain knowledge, to gain more knowledge about it, no? So, pwedeng kaya nga ito sinasabi ko kung ano yung nasa isip nyo, parang sure na sure kayo, no? So, that's why you are gaining more information about that certain thing or kung ano man tong nasa isip nyo right now, no? So, kaya napaka-determinado nyong matuklasan man ito or kung magkaroon pa ng mas maraming kaalaman regarding that, no? So, yeah, ito yung nakikita ko sa inyo, no? So, kumbaga parang with these bulbs dito, no, na hinahawakan nyo rito, no, na ang dami yung mga knowledge, o knowledgeable kayo, no, kumbaga witty, ganun, di ba? Marami kayong natatagong knowledge, and also, pwede rin na you are full of wisdom, pwede rin, kasi with the light, kasi lights to di ba? Pag inopen mo yan, once na inopen mo yan, di ba? Maliwanag. So, yeah, parang you are into wisdoms, or maybe dahil nga sinusurrender nyo na lahat kay God, nakikinig ka ba, sinusunod nyo yung kung ano man yung sinasabi na nararamdaman nyo na sinasabi sa inyo ni God, di ba? Or mahilig kayo, nagbabasa kayo ng mga Bible, di ba? Right? And nakaka-relate kayo dun sa mga wisdom, God's wisdom, no? Kumbaga, ito yung pinaka-motivation nyo, no? Ginagamit yung mga pang-motivate sa inyo, mahilig kayong yung kumbaga yung mga God's of wisdom, no? Ina-apply nyo sa buhay nyo, no? So, yeah, no? So, Libra. So, yeah, tignan pa natin ano pang meron sa ating mga Libra. So, napakaganda ng inyong, no? Parang, yung bang, kumbaga, very loving, emotional at the same time, and stable, no? Ang inyong status right now. And, yeah, hindi kayo umuurong, whatever challenges na darating pa, no? Kaya kayo, totally, puro kayo pagre-research, nag-aaral pa kayo kung ano pa yung pwedeng makadagdag sa inyong knowledge, no? Something like that, no, mga Libra. So, what else? Tignan natin kung kamusta pa. Ano pang, siguro, let's see kung ano pang darating sa inyo. Tignan nga natin. What else? Para po sa mga Libra natin, universe, please, Holy Spirit. What else? So, we have this 5 of Cups. 5 of Cups, no? Oops. Yeah, bumagsak Bumagsak yung aking journal. So, yeah, tignan pa natin. So, what else? Para sa ating mga Libra, please, universe, please, Holy Spirit. What else? Para sa mga Libras natin ngayon. What else? No? Wait lang. So, tignan pa natin. Universe, please. What else para sa ating mga Libras? Ano pa pong meron? So, you have this strength in reverse. So, yeah. Tignan pa natin. What else, please? Ano pa pong meron? No? Kuha pa tayo ng one more card. Oops, may lumabas. So, naka-reverse din, no? Page of Pentacles in reverse. So, for some of you Libras, no? Parang merong Libra rito na pinanghihinaan ng loob, no?
may some of you Libra, no, meron ditong mga malungkot, may nasasaktan, 'di ba? At nawawalan ng pag-asa or nanghihina, you feel weak, 'di ba? And for some of you rin, no, parang medyo nagkakaroon ng problema sa financial nila, no, for some of you, no, Libra, no. So marami tayong nakukuhang mga energy right now, no, iba-iba. So yeah, for some of you Libra, no, you are in ano, no, maybe meron kayong mga bagay na ikinalulungkot nyo. May mga bagay kayong iniisip or someone na iniisip, 'di ba? Or may mga bagay na or may taong nawala sa inyo for some of you, kaya kayo parang feeling weak for some of you, no? And for some of you, no, na pwedeng nawalan ng trabaho or ang business ay hindi maganda right now, no, for some of you, no. So yeah, ito yung ibang nakita natin sa inyo Libra, no. So what else para sa ating mga Libra ngayon, no? Iba-iba yung naging sitwasyon ng ating mga Libra, no. Bottom of the deck, no, meron pang nasasaktan, no, may heartbroken pa, no. So yeah, ang ganda sana nung isang may Libra rito na maganda, no, na yung unang deck natin, no. Pero yung sumunod, siyempre iba-iba naman tayo ng pangyayari sa buhay, no. So yeah, for some of you ay may namimiss or may namimiss na tao or may nawalang bagay or someone, no, na nawawalan kayo ng motivation sa buhay. Kumbaga, parang nanghihina, literal, pwede rin. Or, yun nga, dahil may for some of you is nalugi ang business, nawalan ng job, no? So, yeah. Kumbaga, parang dito wag kayong mawalan ng pag-asa, no, mga Libra natin, no? Kung for some of you is you lost someone, no? Kaya parang malungkot kayo right now, no? So for some of you Libra, no, kumbaga take your time lang, kumbaga syempre hindi natin masasabi, pwedeng kasi hindi naman tayo pare-parehas ng timeline, may nauuna talaga sa atin, no? For some of you na in this kind of situation na nagluluksa, no? Condolence for some of you, no, mga Libra, no. So yeah, kumbaga take your time, kumbaga hindi ko masabi kasi na siyempre talagang may nauuna. And in time, you will learn to accept naman din, 'di ba? Nasa process ka pa ng siyempre nagulat ka sa pagkawala ng taon man na yun or pwede ring bagay na mahalaga sa'yo, no, na sobrang ikinalungkot mo, mga Libra, no. So take your time to heal kung ano man yan na pinagdadaanan mo ngayon, dahil alam ko malalagpasan mo rin yan, no, Libra, no. So kasi napaka-strong naman ng mga Libra, right, no. Kaya ito nga, no, with the strength in reverse, no, for some of you is you feel weak, you feel unmotivated, no, for some of you, no. Siguro may pinagdadaanan rin kayo na hindi natin alam kung kayo lang nakakaalam, no. Nawawalan kayo ng pag-asa, parang feeling ayaw nyo ng kumilos, parang you feel wala ng pag-asa, wala nang mangyayari. No, kasi kumbaga parang ganito, yung bang lahat tayo habang nabubuhay tayo, may pag-asa, 'di ba? Right? Nasa sa atin 'yan eh, kasi kung paano natin babaguhin yung sarili natin eh. Kung ang sa isip natin is kung isip natin, halimbawa dumaan tayo sa problema, tapos natural na yes, we feel weak, 'di ba? Nasasaktan kasi tayo regarding sa mga problema na dumadaan. Minsan akala natin wala nang pag-asa. Kung nag-i-stick tayo sa negative thoughts, then makaka-attract tayo ng negative rin. So anong ang result nun? Talagang walang pag-asa kasi ayun yung iniisip natin, ayun yung laging nakatatak sa isip natin na ay wala na akong
So, ano mangyayari? So, yung ikaw mismo, personality mo, parang ina-accept mo na sa sarili mo, wala kang pag-asa na mahina ka. But then, kapag imo-motivate mo, ikaw mismo kasi ang magmo-motivate sa sarili mo Libra, no? And kung anong signs man na tayo lahat, in general, right, no? Walang mahina sa atin, lahat tayo malakas. Iba-iba lang tayo ng kumbaga sa sasakyan, iba-iba lang yung dinadrive natin 'di ba? Pero nasa sayo yan kung saan ka, kung paliko-liko ka or diretso ka ng walang pag-aalinlangan, right? Kung nag-aalangan ka sa sarili mo, then ikaw din yung nagpapabagsak sa sarili mo. Pero kapag ikaw mino-motivate mo kasi alam mo ang motivation hindi yan kailangan manggaling sa ibang tao. Yes, it will help na kapag namo-motivate ka ng ibang tao. Kasi merong mga tao na kahit i-motivate mo kung ikaw mismo sa sarili mo ayaw mo, 'di ba? So it's useless, right, no? Kaya ang motivation starts within ourselves, right, no? So iyon, kumbaga, wag mong iisipin na mahina ka, isipin mo malakas ka. Lahat tayo dumadaan sa problema, iba-iba lang nga talaga yung nagiging problema natin, 'di ba? But then, ang problema is problema. Natural tayong may problema. Nagkakaroon tayo ng problems dahil, bakit? Kasi, syempre, minsan tayo rin naman na may kasalanan. Bakit tayo dumaan sa problema na yon, no? Right? Or, for some of us, meron tayong mga kasama na sila yung nagbibigay ng problema sa atin, no? 'Di ba? Kaya tayo you feel weak, no? Naaapektuhan tayo ng ibang tao. Pero kung ang magiging motivation natin is uunahin natin muna ang sarili natin before ang ibang tao. Lalo na kung alam nating lagi lang tayong sinasaktan ng ibang tao, then prioritize yourself, right? Kasi talagang manghihina ka kung lagi mong iintindihin yung mga taong hindi ka naman din iniintindi, right? So, kumbaga, anong dapat mong gawin? So, dapat sarili mo na lang, 'di ba? Sarili mo unahin mo, hindi ibang tao na hindi ka naman iniintindi, 'di ba? Inuubos lang nila yung energy mo, yung lakas mo, kaya you feel weak din, right? So, for some of you na ganito yung nararamdaman, palakasin niyo ang sarili niyo, maging positive lang kayo, kahit anong problema yan, malalagpasan at basta kumapit lang kayo kay God. Yun ang alam mo, ayan lang yung ginagawa ko. Before, ganito rin ako na parang na wala akong feeling ko, wala na akong pag-asa, hindi na ako makakaalis sa ganitong sitwasyon. Parang ganun something like that, di ba? Pero alam mo, kung once na nag-connect ka kay God, iba yung pakiramdam Kasi kahit na nandito yung problema, nasa paligid lang natin yan Pero with God, you feel light. Even though you have problems, 'di ba? Na nandiyan lang, you are being still positive na malalagpasan mo 'yan. And that is God's power, 'di ba? God's power na nilalagay niya sa loob natin na ginagawa niya tayong positive instead of negative, 'di ba? Kung ano man yung pain na nararamdaman natin, turn it into positive, 'di ba? I-motivate natin yung sarili natin. Huwag nating ipalubog yung sarili natin. Tayo rin ang makaka-solve kung ano man tong mga pinagdadaan, hindi ibang tao, right? No? So, yeah, ayun. Kaya ito rin no? For some of you, no, mga Libra na dumadaan din sa yun nga, na sa mga pagsubok regarding sa financial, 'di ba? Na ako nakakaranas until now, inaamin ko. Hindi mawawala sa atin ang problema sa financial. It's a reality of this world, right, no? Marami kasi talaga sa atin is more on materialistic na talaga, 'di ba? Right, no? For some of us, 'di ba? Kasi kumbaga parang ang iba pera ang nagpapaikot sa buhay nila no? So, yeah, kung ito lang ang maano ko lang for some of you na dumadaan sa financial crisis, no, right now,
yun din, wag lang kayong mawalan ng pag-asa kasi it's this is our nature, eh. Ito na, natural na sa'tin dumadaan tayo sa mga ganitong pagsubok, eh. Meron lang nauuna na dumaan sa ganito at depende yun kung paano nila hinandle, right, 'no? So, kanya-kanya lang tayo ng pagha-handle kasi ng problema, eh. Pero kung lahat tayo sasabihin natin sa sarili natin, problema lang 'yan, kaya natin 'yan lagpasan, 'di ba? With God, alam mo with God, papalakasin niya tayo, 'di ba? Papalakasin niya yung loob natin. 'Pag pinalakas ni God yung loob natin at inaccept natin si God sa puso natin, instantly makakaisip ka talaga, ito pala yung dapat kong gawin. Kasi magiging positive tayo eh. Alam mo, pagka si God yung lagi mong naiisip, ako nga minsan pag halimbawa nagagalit ako, tas alam niyo 'pag minsan nagagalit ako, biglang papasok sa isip ko si God, si Jesus. Yung bang bigla akong mahihinto kung ano man yung negative na naiisip ko, bigla siyang nagshi-shift into positive. Trust me, ganyan yung nangyayari sa'kin. Imbes na matuloy-tuloy yung pag-iisip ko ng negative, biglang nagpa-positive siya. At that point, nakakaisip ako ng mas magandang gawin instead of blaming myself, mas nakakaisip ako ng, ito pala yung dapat kong gawin sa sitwasyon ko ngayon, 'di ba? So kasi kung ano man yung problema na pinagdadaanan natin, kasi tayo rin naman ang gumawa niyan, eh. Or hindi naman natin yan mararanasan kung hindi rin tayo involved sa problema na yun, right? No? Kahit sabihin natin ang problema natin is galing sa ibang tao. Hindi natin yun mararamdaman ng problema natin kung hindi tayo involved. May kinalaman tayo kung ano man yung problema na yun. No? Kaya, hindi rin natin kailangang hintayin or I mean, i-blame ang ibang tao dahil binigay sa atin yung problema na yun. Kasi kung hindi yun natin mararamdaman nga, kagaya ng sinabi ko kanina, hindi natin mararamdaman yung problema kung hindi tayo involved sa problema, di ba? Right? No? So it means meron din tayong mga nagawang mali rin, kaya tayo nagkakaroon ng problema, right? No? So dapat tayo rin yung magsosolve. Alamin rin natin kung paano natin susolusyonan. Hindi tayo magre-rely sa ibang tao. Kumbaga, ang problema kasi dumadaan yan sa atin para mas maging matatag tayo, eh. Yung iba kasi tinatakasan ng problema, eh, tinatalikuran ng problema. Nagiging duwag sa problema, 'di ba? Pero kung haharapin natin ang problema, alam niyo mahirap man, kahit ano man, mahirap, madaling problema, pare-parehas lang na problema 'yan. But then kailangan natin 'yang harapin. Huwag tayong matakot kasi tayo rin naman gumawa ng problema na 'yan, eh. So tayo lang din ang makaka-solve ng problema na 'yan, right, 'no? For some of you, kung makaka-relate kayo sa sinasabi ko, 'no, right, 'no, Libra. So, yeah. So, tingnan pa natin, tignan natin ano pang, anong gusto niyo ba? Tingnan natin ang inyong love life, 'no? So, tingnan natin kung gusto niyo malaman ang inyong love life, 'no, mga Libras natin. Kamusta po ang love life ng ating mga Libras, ang kanilang love situation? Universe, Holy Spirit, please. Kamusta po ang love life ng ating mga Libra right now? So, regarding kung sino man ang person na kadil nila, no? Sino man ang kakonect nila ngayon for the sign of Libra, please. Universe, please. Kamusta po? So, tingnan natin sa ibang deck, no? Mukhang hindi pwede to. So, let's see. Ano ba yung... So, ito na lang. Tignan natin. Kamusta po ang love life or ang connection ng kanilang love with their person sa mga sign ng Libra, please. Universe, please. May nasamang ibang deck. So, dito yan. So, yeah. Parang ayaw ng love life ng mga Libras ngayon, no? Kasi parang busy kayo sa mga challenges, no? Sa life nyo. So, yeah, tignan natin. Kamusta ang love life ng ating mga Libras? Kamusta ang love life ng ating Libra?
Kamusta po? Universe, please. Anong meron po sa love life ng ating mga Libra? No? So, may umano. So, for some of you, no, toxicity, bound pattern. So, mamaya na natin i-discuss, no? So, yeah. And, what else, please, Universe? For the sign of Libra, love situation ng mga Libras. So, you have this release, surrender, purge, no? And what else, please? One more card, please, for the sign of Libra. Universe, please, Holy Spirit. One more card. Too many cards po lumabas. So, wait lang. Shuffle lang natin. No? Tignan natin ang inyong love situation, no? Alam kong inaabangan nyo rin yan, Libra, no? Hindi naman tayo, syempre, kailangan din natin yan, no? Love is the most powerful, the most magical, right, no? So, tignan natin. One more card for the love situation. So, yeah, no? Meron tayong guilt, sabotage, no? So, tignan natin yan. So, for some of you, Libra, no, mukhang magkakaduktong lang naman tong nakuha nating card, no? So, toxicity, bound patterns, you have this release, surrender, and then this guilt and sabotage, no? For some of you, Libra, no, pwedeng kaya rin kayo malungkot at feeling weak, no? May nangyari dito na you are in a relationship na toxic, no? For some of you, Libra, no? Meron kayo or nasa isang relasyon kayo na toxic na, no? Na paulit-ulit na lang yung nangyayari, no? So, walang pagbabago, no? Always sabotaging the relationship. Laging may isa sa inyo matigas ang ulo na laging paulit-ulit ang ginagawa, hindi nagkakaroon ng growth, no? For some of you, no? Kumbaga parang napaka sakit na sa ulo nitong relasyon nyo, no? Na paulit-ulit na lang ang kung sino man sa inyo ng partner mo, vice versa tayo dito, no? Na sabotage, guilt, no? Na paulit-ulit niyang ginagawa kung ano man itong ginagawa niya para para magkaroon ng gulo sa inyong relasyon, no? Pero guilty naman siya. Alam niya na siya yung, kung sino man sa inyo, vice versa, ikaw o yung person mo, no? Right? Alam niya sa sarili niya na kasalanan niya bakit nagkakagulo ang inyong relasyon, no? So, napaka-toxic ng inyong relasyon, no? Kaya ito, kawawa naman kung ikaw to, Libra, no? Parang sakal na sakal ka na, ganyan, hindi ka makaalis, di ba? Nakakadena ka na, sugat-sugat ka na, no? Sobrang wounded ka na. Kasi toxic eh. Kumbaga, pero kung makikita mo, hindi ka makaalis, di ba? Kaya ito, sinasabi dito, release na. Kasi hindi mo na yan kakayanin. Kumbaga, grabe na, sobra na, tama na, di ba? Kaya for some of you, ito yung sinasabi dito ni Universe. Time to release na daw that kind of relationship. Surrender na. Iwanan na, di ba? For some of you. Or, ito yung pinaka-advice, no? Pero kasi ang Libra, for some of us, kasi ako Libra rin ako eh. For some of us, kasi ang ibang Libra kasi yung kahit na alam na nating toxic na, minsan hindi pa rin natin magawang maalisan eh. Kasi of course, dahil pwedeng mahal pa rin natin yung isang tao na yan, or pwedeng kasi nga family, may anak na, di ba? Kaya ang hirap alisan, kahit na ang sakit-sakit na, no? Toxic, kahit sobrang sinasacrifice na natin yung sarili na natin, no? Right? No? So, kumbaga, makikita natin na, kumbaga, yung for some of us or na Libras, no, na kung hangga't kaya hindi aalis, right, no? So hangga't kakayanin, no? So yun nga. But then ito yung sinasabi is time to release na, surrender na. Dahil ikaw na yung kawawa sa sitwasyon, no? Or vice versa, no?
Kasi sobrang toxic na nung inyong relasyon, no? Pwedeng with this, kung makikita mo, may pasapas, pwedeng may pisikalan pang nangyayari sa inyo, no? Right? No? O so, sobrang toxic na yan, di ba? So, nasa sa inyo yan. But then, kailangan, kung talagang alam nyo naman sa sarili nyo, sobra na, grabe na, kawawa na kayo, release na, right? Kumbaga parang kung kakayanin nyo pa, kung alam nyo sa sarili nyo naman yan, kung kaya nyo pa kung gusto nyo pang ayusin. But then kung talagang nakikita nyo yung person nyo is talagang toxic, hindi nagbabago, matigas ulo. So, ikaw na lang yung magbago. Alisan nyo na. 'Di ba? Mas marami pang magandang bagay ang pwede nyo pang magawa sa buhay nyo kaysa magtiis sa ganitong kind ng relationship, right? No? Kasi bibihira lang din yung sobrang tapang talaga para sa sarili na magtitiis, 'di ba? At meron pa rin namang ganun dahil gusto nila magbago yung kanilang partner, right? No? For some of us, no? Maganda rin yun. Kumbaga parang meron tayong goal na baguhin ang partner natin. And yeah, with the, siguro, kung mapapabago niyo yung partner niyo, pwede rin, turn into God, you will turn both kay God, hingi kayo ng tulong kay God, maybe, di ba? Pwede, why not? Wala namang imposible with God, right? No? Pwede nating ipag-pray yung ating partner na sana magbago, right? No? Ganun na lang yung magagawa natin at maghihintay tayo ng tamang panahon na magbago siya. So, kung ayun man yung for some of you is ganun, dahil kaya hindi kayo umaalis sa sitwasyon, gusto nyo, naghihintay kayo ng pagbabago sa inyong partner, ang pwede ko lang mai-advise sa inyo, alisan nyo pa rin siya. Yung partner nyo na toxic, alisan nyo pa rin siya. Kumbaga, make space. Kung hindi man totally maghiwalay, but then make a space between the two of you. Para mas maramdaman mo, dun ka makakapag-isip. Yung totally wag mo siyang kausapin. Tiisin mo, Libra, na wag siyang kausapin. 'Di ba? Kumbaga, diyan yung magiging time mo for yourself. Mas makakapag-isip ka kung ano yung dapat mong gawin. Kasi habang nandiyan pa kayo, magkasama kayo sa toxic na relationship, hindi mo maiisip yung para dapat gawin. Pero kapag ikaw na lang mag-isa, titiisin mo siya, wag mo na siyang kausapin, parehas kayong makakapag-isip-isip kung ano yung dapat gawin. Then, kung ano man yung mapag-isipan nyo, dun kayo mag-usap, 'di ba? Pwedeng that time, kung mangyayari man 'yan for some of you, pwedeng dun magbabago ang inyong partner, 'di ba? Kasi kung laging nandiyan lang kayo, hindi magbabago yung tao kasi alam niyang nandiyan lang kayo, kahit anong gawin niya tinatanggap niyo Subukan yung layuan muna siya. Huwag niyong kausapin. Tignan natin kung ano yung magiging result para sa kanya. Kung magtutuloy-tuloy pa rin siya sa kanyang gawa, it means na wala talaga kayong halaga for that person, right? But then, kung makikita nyo na parang nagbabago siya or hindi na siya mapakali, talagang parang, eto na, kasi kusa siyang lalapit sa inyo kapag talagang magbabago siya But then, kapag nagustuhan niya pa yung pagkakaroon ng space sa inyo, it means hindi ka mahalaga sa kanya, Libra. 'Di ba? So, yeah, ayun yung itong sinasabi rito, no? So, parang iba-iba talaga yung nagiging nakukuha natin na energy, no? Iba-iba yung mga situation ng ating Libra. So, yeah, di ba? Iba-iba naman talaga ang sitwasyon natin. But then, kailangan susolusyonan natin yan. Huwag tayong magpapalubog, no? Right? So, maging ano lang kayo, kumbaga maging matapang kayo para sa sarili nyo. Love yourself more. Kasi pag pinapahalagaan niyo yung sarili nyo, Libra, mas madali kayong makakapag-isip, makakapag-desisyon. Pag alam niyo sa sarili niyo pag mas mahal niyo yung sarili niyo kaysa sa ibang tao, or particularly sa partner niyo, kasi hindi naman, ako for me, hindi totoo para sa akin yung
sasabihin na you complete me. Hindi. Kailangan buo ka bago ka magmahal. Para kapag umalis man yung partner mo, nagkaroon ng problema, walang mawawala sa'yo. You feel complete pa rin. Medyo malulungkot ka lang, but then, hindi malaking kawalan sa'yo. Dahil nung dumating yung tao na yun, kumpleto ka naman eh. 'Di ba? Dapat ganun yung way of thinking natin, yung mindset natin, yung trato natin sa sarili natin na kumpleto ako, dumating man ikaw sa buhay ko, umalis ka man, so be it, kasi ako, mahal ko sarili ko, right? 'Di ba? Something like that mga Libra, no? So, kailangan, sa mundo ngayon, kailangan maging matatag tayo. Kasi lalo na maraming mga taong manloloko, nang-aabuso, kung magpapadala tayo sa kanila, hindi naman tayo nakikipagkompetensya eh. Pero, kung magpapadala tayo sa mga emosyon natin, 'di ba? Mas natutuwa sila sa ganun. Pero dapat ipakita natin, hindi kawalan kung lolokohin man tayo. So, go! Pakawalan mo yung tao dahil ibig sabihin, hindi siya para sa'yo. Hindi siya seryoso sa'yo kasi niloko ka niya eh. 'Di ba? Depende yan sa sitwasyon, right? No? Pwede rin naman kasi katulad nung kanina sinabi ko, ang problema hindi yan darating kung hindi tayo involved sa kahit sabihin natin dumating yung problema sa person mo, sasabihin mo, example, ng babae yung asawa mo, tapos ang sisi lang is sa husband, right? No? Pero yung problema is kayong dalawa, naapektuhan ka eh. So, titignan mo bakit ka maaapektuhan sa problema na yon. Number one is syempre mahal mo, nasasaktan ka dahil niloko ka, di ba? Titignan mo ulit kung ano pa yung naging possible na reason. Bakit? Bakit siya nagkaroon ng iba? Di ba? Pwedeng may pagkukulang ka. Yes, hindi naman valid reason ang may pagkukulang ka, no? So, ibig sabihin lang kasi nga nun, yung mindset na yung person mo na nagloloko, hindi niya mahal ang sarili niya, hindi niya nire-respeto ang sarili niya, right? Sila yung may problema. So, dapat kung ikaw sa sarili mo, alam mo sa sarili mong kumpleto ka, walang kulang sa'yo, lahat binigay mo. So, hindi ka dapat magpa-apekto. Pwedeng masasaktan ka, pero dapat wag mong ilubog yung sarili mo dun dahil alam mong hindi mo deserve yun. So, gawin mong motivation yung ginawa niyang sakit para sa'yo. Yung kinos niya na pain, di ba? Hindi mo kailangang ilubog yung sarili mo sa isang sitwasyon, pahabain mo yung sitwasyon na ganun ka, na nagmumukmuk ka, di ba? Na dapat alam mo naman sa sarili mo wala kang ginawang masama, kung ayan ang alam mo sa sarili mo. Then, tumayo ka, ipakita mo sa kanya na hindi ka kawalan or hindi mo dapat ginawa sa akin to, di ba? So, siya yung may problema. Kung ano yung problema niya, wag mong akuin din, di ba? Parang ganun lang yun, no? So, sana naiintindihan niyo ako, no? So, for some of you Libra, no? So, yeah. So, ano ang inyong advice kay Universe, mga Libra natin? Advice or message ni Universe para sa mga Libra natin dyan, no? Iba-iba ang sitwasyon, but then, iisa lang ang naging resulta, no? Nanghihina tayo, nasasaktan, right, no? Kahit ano namang problema yan, eh. Isa lang nagiging resulta niyan, nasasaktan tayo, right, no? So, tingnan natin. Anong advice or message from universe, from God, para sa ating mga Libras, no? Kuha tayo ng 1 card dito, no? So, kuha na lang tayo, no? So, tingnan natin kung ano tong nakuha na to. So, tingnan mo, di ba? Ito yung sinasabi sa inyo ni God, ni Universe. Time to move on, di ba? Huwag nating ipalubog yung sarili natin sa isang sitwasyon na alam naman natin hindi na worth it. Na alam mo sa sarili mo wala kang ginawang masama, right? No? For some of you, no? Whatever na problema yan, time to move on. Huwag tayong magpapalubog ng matagal sa problema.
kung ano man sitwasyon yan, sa finances, sa trabaho, dumadaan talaga ang problema. It's a natural, situation na pinagdadaanan ng bawat tao sa mundo. Walang taong walang problema. But, nasa sa atin paano natin yun i-handle. Ayun ang magiging result ng future natin, right? No? Kung paano natin hinahandle yung problema natin. Yun ang magiging resulta ng future natin. So, kung magpapalubog tayo sa problema, anong future natin? Pwedeng for some of you or for some of us, pwedeng ang future natin is walang progress, right? Kasi nagpalubog tayo sa problema, nagpadala tayo sa problema. Pero kapag ang motivation natin, ang mindset natin, katulad nito, sinasabi sa atin, time to move on. Magstay tayo sa problema pero wag tayong magstay ng matagal, 'di ba? Mag-isip tayo ng paraan paano tayo makakaalis, paano natin masusolusyunan ang isang problema. 'Yun ang mindset, 'di ba? Right, no? Kung ano yung hindi na nagse-serve sa atin, masakit man pero kailangan nating alisin para tayo maka-move on. Kasi buhay natin nakasalalay rito. Kung magpapalubog tayo sa isang problema, nakasalalay yung future natin, 'di ba? Kung kaya nating bumangon, so ang future natin may potential, 'di ba? So yeah, that's it mga Libra, no? So napahaba na ang ating reading, no? So yeah, that's it mga Libra. So I hope naka-resonate kayo, no, Libra, no? So thank you for watching, Libra. I hope na meron kayong mga nakuwang guidance sa ating reading. And yeah, wag lang tayo mawala ng pag-asa. Tsaka lagi lang tayo makipag-usap kay God. Palawakin natin yung faith natin kay God. Kumbaga, si God yung maging center ng life natin. Alam nyo, ang laki ng pagbabago kapag si God talaga yung talagang imo-motivate niya talaga kayo ng kahit hindi mo malalaman, biglang mag-iiba na lang yung perception mo sa buhay. Basta pag alam mo nagko-connect ka kay God, iba yung magiging pakiramdam, iba yung magiging aura mo, iba yung magiging dating ng pag-iisip mo. Trust me, mga Libra, no? So yeah, I hope naka-resonate kayo sa ating reading and yeah, please like and subscribe sa ating channel and God bless you all, no? Mga Libra natin dyan, kayang-kaya nyo yan, no? Libra, no? Go, no? So, yeah, that's it, mga Libra. And, yes, thank you, Libra. Until the next reading natin, I hope na magkita-kita pa tayo next reading, no? So, yeah, that's it. Thank you, Libra.